ng kapangyarihan ng hukuman ay sa kanila lang ibinibigay to determine whether an act of an official or an institution or an instrumentality or a government is illegal or not. Sila lang yun. Sila ang hukuman, hindi ang itong DOJ, sila lang yung tinatawag na prosecutorial. Sila lang ang uusig. Hindi sila ang hatol. Eh, biro mo, sila na ang umuusig, sila pa nag-aresto, sila pa hatol. Eh, anong, ibig sabihin, kangaroo court. Diyan, sa Malacanang, yung palengkera dyan. Iba rin ang sinasabi. Palaging iba yung mga ang problema kasi hindi kayo nag-uusap. Pangalawa, talagang mahirap yung pagtanggol. Ang hindi pa pwedeng ipagtanggol. Yan lang yan. Kaya bagsak ang rating ni Presidente Marcos Jr. Dahil sa inyo lahat yan. Kayo ang may kasalanan niya kasi si Presidente Marcos Jr., sila ka nagbibigay ng patakaran, policy. Kayo nag-i-implement. Eh, pag bulilyaso kayo, bagsak ang pagtitiwala. Lahat, bagsak, popularidad. O yan. Kaya, kita nyo, it plummeted down. Ilan na lang ngayon? 33? Biro mo 33? Mas matindi pa yung bagsak nito kaysa nung panahon ni GMA. Incarcerated individuals, former President Rodrigo Roa Duterte and Pastor Apollo C. Quiboloy. Very recent, just before the Holy Week, meron nung, di ba may patakaran si Presidente Trump na yung mga illegally staying sa Amerika, pinatatanggal niya, pinaalis niya. And one of them, isang, kung hindi tayo nagkakamali, national ng El Salvador. Tinanggal, binalik sa El Salvador, pinakulong, sinuko, dineport. Dinagdemanda ngayon. Sabi niya, mali ho. Mali ang illegal yung ginawa. Nagbista sila. Sabi ng hukuman ng Amerikano, mali, hindi po pwede yan. Pwede tayo magpatanggal pero sundin natin ang batas natin dito. Kaya inutusan ng gobyerno, ibalik nyo yan. Ang ginawa nila, nag-apila sa US Supreme Court. US Supreme Court. Ano sabi ng Supreme Court? Hindi po pwede. Meron tayong batas. Kailangan sundin natin. Sapagkat mali yan, kailangan itong gobyernong ito i-facilitate ninyo. Ayusin ninyo yan para makabalik ang dineport sa El Salvador. Ayan o kita nyo na, ito, dayuhan ito dayuhan sa Amerikano na gustong kunin, pinababalik. Dayuhan to kriminal pa. Pareho din sa Italian government, dayuhan ng Italiano, pero at kinuha. Bakit naman, sa atin, mamamayang Pilipino mismo, biro nyo yun. Kaya hindi yun dahilan para sabihin na, wala na ho sa amin, wala kaming kakayahan, hindi po pwede yan. Yan. Nalino. Pakalino, pagpapaliwanag niyo po, attorney, dahil ito, malaking pupukaw na naman sa isipan ng mga kababayan natin, di ba? How much more nga, attorney, bagaya po ng inyong nabanggit, na mismong Pilipino ang may kakayahan na bawiin ang ating former president dahil siya mismo ay isang Pilipino rin. Attorney, sa atin pong pagpapatuloy sa 15, to be sure the fact that the former president is under ICC custody does not render the consolidated petitions moot. Indeed, he is still illegally detained on the basis of a warrant of arrest issued by a court with no jurisdiction and an arrest made in violation of the very procedures of the Rome Statute requires, among other grounds. Sa 16, while this honorable court may not have jurisdiction over the ICC, the respondents certainly fall under its jurisdiction. The respondents can therefore be commanded to seek the return of the former president from the ICC. This honorable court's ruling and guidance are necessary whether the petitions are moot or not. Puntahan po natin yung portion na yun. Ang sinasabi po nila, wala na, moot.
and academic. Kasi nawala na nga. Yes. Hindi po pwedeng maging moot and academic kasi sinasabi nila, wala naman tayong jurisdiction sa ICC. Hindi naman yung ICC pinag-uusapan yung mamamayang Pilipino na isinuko mo sa kanila. Correct. Ang may jurisdiction ang ating mga hukuman doon sa illegal na ginawa ninyo. Sapagat ang saligang batas ay binigyan ng kapangyarihan ang hukuman na litisin at idetermina kung ang isang hakbang o akto na ginawa ng isang opisyal ng gobyerno o ng gobyerno ay illegal o hindi. Yun no, may jurisdiction tayo doon kaya it can never be moot and academic. Yan ang sinasabi namin. Sapagkat yung illegal na akto ay hindi makakatakas doon sa katawan ng gumawa. Kahit saan ka magpunta, susundin ka. Illegal ang ginawa mo rito, kahit saan ka pumunta, illegal pa rin yan. Hindi mo maaaring sabihin, wala na ako sa Pilipinas eh. Yan. Okay, maraming salamat. Maraming pong salamat, attorney, sa atin pong pagpapatuloy. In any event, this honorable court has on multiple occasions decided cases that have become moot. In fact, in the case of Toyoto versus Ramos, GR number L69270, October 15 of 1985, this honorable court ruled on the petition for habeas corpus despite the subject's release. If a ruling was deemed necessary, then even with the subjects no longer in custody, there is even stronger reason for this honorable court to rule now, given former President Duterte's continued illegal detention. 18. In the matter of the petition for writ of habeas corpus, Data versus De Lima, on September 8, 2020, this honorable court held that it is not precluded from deciding cases otherwise moot if first, there is a grave violation of the Constitution, second, the exceptional character of the situation and the paramount public interest are involved, third, when the constitutional issue raised requires formulation of controlling principles to guide the bench, the bar, and the public, and fourth, the case is capable of repetition yet evading review. 19. All such conditions for this honorable court's exercise of judicial power are present. The respondents have committed grave violations of the Constitution, including the denial of former President Duterte's right to due process of law under Article 3, Section 1, the violation of separation of powers and appropriating judicial power for themselves in contravention of Article 8. All such conditions for this honorable court's exercise of judicial power are present. The respondents committed grave violations of the Constitution, including the denial of former president's right due process of law under Article 3, Section 1, the violation of separation of powers by appropriating judicial power for themselves in contravention of Article 8, Section 1, the failure to comply with its prime duty to serve and protect Filipinos under Article 2, Section 4, and the failure to comply with the duty to place paramount consideration on national sovereignty and national interest in dealings with foreign bodies under Article 2, Section 7. 20. This case obviously involves a highly exceptional situation and paramount public interest, not only because it involves a beloved former president of the Republic of the Philippines, but also because of the serious implications on our country's sovereignty and even on ordinary Filipino citizens, for instance, those who are subject of an international criminal police organization or Interpol Red Notice. 21. The constitutional issues raised definitely requires formulation of controlling principles to guide the bench, the bar, and the public
So, muna dyan. Ang sinasabi po namin, dahil nga sabi nilang mutin academic at sinasabi namin hindi, kahit ipagpalagay na mutin academic, sabi po namin, kailangan pa rin ang hukuman ay magbigay ng desisyon dito upang magkaroon ng mga ruling na mapapakinabangan ng lahat. Sapagkat meron pong mga desisyon ng Korte Suprema na kahit na moot and academic na, di ba, na-release na, hindi na nakakulong, dinidismiss na. Sabi ng Korte, hindi. Merong mga exceptions to the rule. Like for instance, kung itong isyong ito ay grave violation of the Constitution. Isang lantarang paglabag sa salingang batas ang issue. Pangalawa, ang sabi ng Korte Suprema, kung ang issue rito ay tumatawag o pumapasok sa tinatawag na public interest. At talaga naman may public interest dito dahil ang pinag-uusapan dito isang Pilipinong isinuko mo, iniresto mo na ng illegal, kinidnap mo pa, pinakulong mo pa sa ibang bansa. At sabi ng Korte, pangatlo, kailangan daw merong mga prinsipyo na ilalabas ang Korte Suprema para maging giya at hindi na maulit ang mga ganito. Lalong-lalo na itong ginawa sa Pangulong Duterte ay maaaring maulit na muli at ito'y makakatakas na naman sa judicial scrutiny kasi pero mo, di-dismiss kasi mutin academic na o ginantipalaan mo na pagkatapos wala ka pang magawa ay hindi po pwede yun. Kaya sabi namin sa mga binigay na exception ng Korte Suprema ay makikita na pasok ang kaso ng Pangulong Duterte. Yung last two paragraphs mo. Yes. We can go 23-24, attorney. In this case, or pagpatuloy ko po attorney ang 21 natin. Okay. The constitutional issues raised definitely requires formulation of controlling principles to guide the bench, the bar, and the public concerning the observation of due process in the implementation of a warrant of arrest from the ICC or other foreign bodies where the Philippines has no treaty obligation to arrest and surrender the accused, as admitted by the DOJ spokesperson Clavano in the same accused on the same DZBB interview. Ito po ay bago para sa ating lahat. Ito po ay novel, kumbaga, para sa ating lahat. Just from the reaction of even the experts ng ICC, pati sila nangangapa. And they even said that this is uncharted. 22, this honorable court must step in to provide guidance because the DOJ's oppressive procedure is certainly inconsistent with the fundamental tenets of our Constitution. As discussed above, this honorable court's intervention is even made more necessary because of the belief of the DOJ through ASEC Clavano that in the end of the day, ang magsasabi talaga ng tamang interpretation ay yung mga prosecutors sa ICC dahil hindi naman po taya ang nagbuo or tayo ang nagbuo ng rules na ito. 23. This case is certainly capable of repetition yet evading review. In fact, in her press briefing this morning, March 14, 2025, the Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro announced that the Philippine government will also cooperate with Interpol for the arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa once his ICC warrant of arrest is endorsed. Last one, 24, this honorable court's intervention and relief is therefore as urgent and necessary now that it was when the V. Duterte petition was filed
whether or not the petitions are moot. Oh, yan ang sinasabi natin kanina na kailangan talagang magkaroon ng mga rulings, mga deklarasyon ng Korte Suprema upang maging maliwanag ang gagawin ng isang gobyerno kaugnay sa mga ganitong kalakaran kung saan ang isang mamamayan ay dinidemanda sa dayuang tribunal o tribunal. At sinasabi po natin doon, lalong-lalo pa nga, na this involves yung tinatawag na paghihiwalay ng mga sangay, separation ng branches of government. Kasi kung matatandaan po ninyo, doon sa Section 59 o Article 59 ng Rome Statute, sinasabi doon na kung meron kayong aarestuhin at meron silang warrant of arrest na in-issue, kinakailangan yung warrant of arrest na yon ibigay mo doon sa lokal na hukuman ng bansa kung saan naroon yung gusto mong ipa-aresto. At ipadaan mo doon sa tinatawag na competent judicial authority. At ito'y napakalaga, sabi namin sa petisyon, sapagkat itong executive, yung Department of Justice, inagaw na ang kapangyarihan ng hukuman. At sila sila daw yung judicial competent authority. Biro niyo yun, nangagaw na sila ng isang sangay, sila ay nasa executive. Napakaliwanag ng hukuman, or rather ng saligang batas, ng kapangyarihan ng hukuman ay sa kanila lang ibinibigay to determine whether an act of an official or an institution or an instrumentality or a government is illegal or not. Sila lang yun. Sila ang hukuman, hindi ang itong DOJ, sila lang yung tinatawag na prosecutorial. Sila lang ang uusig. Hindi sila ang hatol. Biro mo, sila na ang umuusig, sila pa nag-aresto, sila pa hatol. Anong? Ibig sabihin, kangaroo court. Hindi ubre yan. Yan po ang sabi namin sa petisyon. Ayan, Ako, straight pastor. Bato. Ano pa? Bongo. Jimmy. Ano pa? Salvador. Ano pa? Willie. Ano pa? Si Camille. O yan, straight ako. Ayan, ayun na straight attorney. Klaro yan. Ayan. Basta si pastor tayo, nangunguna. Ayan, maraming salamat attorney. At number 1, si Pastor Apollo C. Kibuloy para sa iboboto ni Attorney Sal. Samantala, attorney, ano po masasabi ninyo dito sa hindi magkatugmang pahayag ni na General Marbil at spokesperson nito na si Police Brigadier General Fajardo sa issue ng kaso ng kidnapping sa bansa? Ayon kay General Marbil, walang kidnapping at fake news daw ito. Pero sabi ni Fajardo, tumaas ang kaso ng kidnapping ngayong taon kung saan umabot na ito sa 13 sa unang bahagi pa lang ng taong 2025. Noong 2023, nakapagtala ng 23 kidnapping cases, habang sa 2024 naman ay nakapagtala ng 32 cases. Attorney. Hindi na ako katakataka. Palagi namang hindi magkatugma yung mga tagapagsalita ng PNP at ng kanyang principal, tagapagsalita ng dyan sa Malacanang, yung palengkera dyan. Iba rin ang sinasabi. Palaging iba yung mga ang problema kasi hindi kayo nag-uusap. Pangalawa, talagang mahirap yung pagtanggol. Ang hindi pa pwedeng ipagtanggol. Yan lang yan. Kaya bagsak ang rating ni Presidente Marcos Jr. Dahil sa inyo lahat yan. Kayo ang may kasalanan niya kasi si Presidente Marcos Jr., sila ka nagbibigay ng patakaran, policy. Kayo nag-i-implement. Pag bulilyaso kayo, bagsak ang pagtitiwala. Lahat, bagsak, popularidad. O yan. Kaya, kita nyo, it plummeted down. Ilan na lang ngayon? 33? Biro mo 33? Mas matindi pa yung bagsak nito kaysa nung panahon ni GMA. Sapagkat sinasabi ng Pulse, sabi niya, at least daw nung sa panahon ni GMA, medyo nagaganyanan doon sa mga areas. Pero this time daw, majority. From Mindanao,
Visayas in Luzon, bagsak na bagsak. O, biro niyo yan. O, kayong may kasalanan yan. Mabuti, meron pang ilang mga miyembro ng kabineting matitino dyan. Kaya ni Secretary Rex Gatchalian, Secretary Conrad Estrella, Secretary Acusa, Jerry, Secretary Christine, Secretary Herbosa. Oh, mabuti na lang, meron pa. Pati yan si Secretary Frederick Go. Yan ang mga saving graces eh. Yes. O kung hindi, siguro baka mag-zero na kayo. Correct. Yung CDICT pa, Attorney Sal. Secretary din, si Henry Roel Aguda. Oo nga pala, Secretary Aguda yung bago. Yes, yung bago Mabuti may pumasok na bago. April lang 2005, Attorney. 2025, pumasok. Ayan. At sa ating pagpapatuloy po, Attorney, dako naman tayo sa ating mga text messages. Ito po, good morning, Attorney Sal. Kung hindi na upo si Digong, walang mga magsasaka sa mga bukid ng Pilipinas na aasenso dahil sa kalsadang ipinagawa ni Digong. Wala nang mahirap. Punta ka sa mga bundok dito sa Mindanao, mga taga-bukid, pinaka-nakabili. Tama ba? Pinaka-nakabili na mga sasakyan kahit Kia, Bong, at least di nakabayo. Ayan. Ay, hindi lang yan. Kung hindi naging presidente si dating Pangulong Duterte, o hindi sana nasira yung sindikato, faktorya ng mga illegal na droga. Right. Hindi sana bumagsak ang kriminalidad pagdating sa bilang. Hindi sana natalo yung mga terorista. Right. Hindi sana nagkaroon tayo ng mga infrastrukturang nakalulula na napapakinabangan natin. Hindi sana natulungan yung mga OFWs. Hindi sana nakontrol yung pandemic kung wala si Digong. At pati ang nung dumating si Digong, Presidente Duterte, yung sa West Philippines, hindi ganyang kalala. Kasi kinaibigan niya. Hindi ibig sabihin, sinuko niya yung arbitral ruling. Since hindi nga natin mapatupad at walang pwersa nakapapatupad yan, kaibigan muna tayo, pero hindi namin susuko yan. Basta dyan pa rin kami. Pero kung kaibigan muna tayo, yan, ganyan dapat. Yan. Halimbawa, Attorney, no, nabigyan pa ulit ng 6 na taon ang ating former president. Ano na kaya ang kalagayan ng Pilipinas? Di ba maganda? Dahil kung yung 6 na taon niya, kulang na kulang, marami na siya nagawa. Dadagdagan mo pa, o di lalo na. Yan. Attorney, ito naman mula kay Mara from YouTube. Attorney Sal, sa likod ng picture frame ng anak nyo, si Stanley Board, ho ba ni PRRD ang katabi? Ang tinutuko niya, pag nagsusum kasi ako sa bahay, nasa likod na sa may ibabaw ng piano ko, yung aming namatay na special child na si Carlo. At doon sa tabi niya, sa likod ng piano, nandun yung standee ni Presidente Duterte. Tama ka, yun ang standing ni Presidente Duterte. Pero yung standing yun, nasa Malacanang pa ako, nandun na yun. Ilang taon na yun, siguro 6 na taon na yung nakatindig doon. Kaya every time akong nagsusum o nagpapapicture, palaging kasama siya. Magkatabi pa nga kaming dalawa. Kasama Santa Claus. Yeah. Hindi ibig sabihin na plano nila yan. Talagang plano nila yan. Pero hindi ibig sabihin hindi pwedeng ibalik. Kung gustong ibalik, may babalik. Paano ibabalik? Lagi akong tinatanong ang mga lumalapit sa akin. The last week. Gusto na natin ibalik. Lumabas tayo ng kalsada. Iparamdam natin sa gobyerno na hindi tayo pumapayag na hindi ibalik ang Pangulong Duterte. Po nang sinasabi natin, maging mapanuri kayo. Kayo'y manindigan at mapayapang lumabas sa kalye at iladlad ninyo ang inyong damdamin sa mga kamalian, sa mga iligalidad na nangyayari dito sa ating bansa.